Warahmatullahi wabarakatuh. Another day, another question. Ang tanong na ito ay since November 10, 2025. Galing kay Abulham Fuaimid. Okay, ano bang tanong niya? Basahin natin ang tanong niya, kapatid, no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustad, tanong ko lang po, Ustad, ano po ba ang pinagkaiba ng mga salita sinikay at ang mga salitang ang nang sa? Kasi po may mga masjid na hindi nila pinahihintulutang gamitin ng salitang sinikay sa kadahilanan ito daw ay bid'ah kung gagamitin sa pagbanggit sa pangalan ng Allah. Bagkus ang dapat lang daw gamitin ang salita ay mga salitang ang nang sa. Okay, mga kapatid, sa totoo lang, ang issue na ito ay matagal ng patay. Lahat ata ay nakapag-move on na. Majority sa mga involved sa issue na ito. Naalala ko ang issue na ito noon pa. Estudyante pa ako ng Madina. That was more than 10 years ago. Subhanallah. Ay na existing na yung issue na ito. Hopefully ay masaya na ang lahat, no? sa paggamit nila dito at respeto na lang, kumbaga. But anyway, sasagutin ko ito at ito ay syempre akin itong opinion at inshallah igagalang natin yung opinion na hindi sumasang-ayon sa opinion ko at hindi tumutugma sa opinion ko. At katotohanan, ang gamit ko sa pagtukoy sa Allah pagdating sa ating wika ay ang nang sa, hindi dahil sa anumang bagay maliban dahil sa ito'y nakasanayan ko. Ito na yung kinamulatan ko at nakasanayan ko na gamitin ang nang sa. Actually, ay bago pa nagkaroon ng issue ng sinikay at ang nang sa, ay karamihan ng ginagamit ay ang nang sa. Kumbaga, sa pagkakaalam ko, yun talagang origin, no? Kaya doon na yung aking nasanayan. Hindi dahil sa anong bagay, hindi ibig sabihin na hindi ko ginagamit ang sinikay ay nilalagyan ko na sila ng label. Hindi. Okay, gamitin lang sinikay kung sino man ang nais maggamit dito at ang nangsa naman sa akin. Pero sometimes nababanggit ko rin yung sinikay. Pero karamihan sa aking mga panayam, sa aking mga pagsasalita, mapapansin niyo ang nangsa talaga. Pero dahil sa ito ay na-erase, kumbaga na ano sa atin yung issue na ito, at naghihingi siya ng opinion mula sa atin at explanation hinggil sa usapin na ito, then I wouldn't hesitate to share my knowledge. At inshallah subhanahu wa ta'ala, naway kumbaga ito fikantay ng Allah at naway ibigay sa atin ng pangunawa. Okay, let's talk about sinikayang nang sa may kaugnayan sa pagtukoy sa Allah. So bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi kapatid, warahmatullahi wabarakatuh. Abulham Fuaimid, hindi ko alam kung kasi naka-Arabic text kasi yung kanyang pangalan. Jazakallahu khairan kapatid, barakallahu fik. Napakagandang tanong nito sa totoo lang, no? Although ito ay luma ng issue dahil sapagkat kailangang paghiwalayin ang balarila, yung grammar, no, ng wikang Filipino at ang akida. Hindi pwedeng pagsamahin, kailangan paghiwalayin yan, particularly sa issue na ito. At kailangan ding maging maingat bago tawaging bid'ah ang isang paraan ng pagsasalita. Na kung kaya ang si Allah, ni Allah at kay Allah, bawal ba ang mga ito at bid'ah ba? Okay. Personally wala akong nalalamang dalil sa Quran o Sunnah o kinikilalang prinsipyo ng Sharia
na nagbabawal sa paggamit ng Filipino grammatical markers na si, ni at kay bago ang pangalan ng Allah. Sa karaniwang balarila ng Filipino, kapatid, no? Ang sinikay ay mga kumbaga ay tinatawag na panandang ginagamit sa pangalang pantangi. Samantalang ang nangsa ay karaniwang ginagamit sa ibang nominal constructions. Hindi likas na kahulugan ng si ang tao, ni hindi nito sinasabing ang tinutukoy ay nilikhang katulad natin. Sa mga katuwid, ang pagsasabing si Allah ang ating Panginoon, ito ay awa ni Allah, tayo ay nanalangin kay Allah, ay hindi sa sarili nito mismo ay tashbih. Sabihin tashbih ay pagtutulad sa Allah sa nilikha. O kaya hindi rin ito sa sarili nito shirk o bid'ah. Okay? Anyway, ano ba talaga ang si, ni at kay? Palawakin natin, palalimin natin. Sa Filipino, hindi ito mga salita na nangangahulugang isang tao. Mga pananda o markers ang mga ito na gumaganap ng grammatical function sa pangungusap. Okay? Markers yan. Pananda. No? Na using in grammatical functions with the sentence. Halimbawa, si Musa ay isang propeta. Ang aklat ni Musa ay pinahayag kay Musa. Kapag sinabi naman si Allah ang lumikha, ang awa ni Allah, sumamba kay Allah, ang sinikay ay hindi nagbibigay sa Allah ng katangian ng tao. Ang mga ito ay gumaganap lamang ayon sa sistema ng wikang Filipino. Kaya hindi tama ang simpleng argumento na ginagamit ang si sa pangalan ng tao. Kaya kapag sinabi mong si Allah, itinulad mo si Allah sa tao. Hindi iyon otomatikong sumusunod sa gramatika o sa akida. Totoong walang katulad ng Allah, tandaan natin yan. Dito ay ganap tayong sumasang-ayon dito. Sinabi ng Allah sa Surah Shura, "Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir." Walang anumang bagay na katulad niya at siya ang lubos na nakaririnig, ang lubos na nakakikita. Ngunit ang aya na ito, kapatid, ay tungkol sa pagiging walang katulad ng Allah sa kanyang that, mga pangalan, mga katangian at mga gawa. Hindi nito itinatakda kung anong grammatical marker ang kailangang gamitin ng bawat wika sa mundo kapag tinutukoy siya. Isang mahalagang halimbawa mula sa mismo sa Arabic, no? Ito medyo maliwanag pag gumamit tayo ng analogy sa Arabic. Ito ang nakatutulong upang makita ang problema sa arguments. Sa Arabic kasi, kapatid, ginagamit sa Allah ang mga grammatical structures na ginagamit din sa ibang nilalang. Halimbawa, ang panghalip na huwa, no? Yung pronoun na huwa. Huwa, alam natin na sa mga nag-aaral ng Arabic, huwa ay nangangahulugang siya. Okay, siya. Sinabi ng Allah, "Qul huwallahu ahad." Sa Surah Al-Ikhlas, no? Sabihin mo siya ang Allah o siya si Allah ang nag-iisa. Ngunit ginagamit din ang huwa sa tao. Hindi nangangahulugan na kapag parihong grammatical pronoun ang ginamit, naging magkatulad na ang dalawang tinutukoy. Diba? Gayon din, ginagamit ang Arabic preposition ng li sa Allah at sa nilikha. Ginagamit ang min ila, halimbawa min ila at iba pang grammatical particles ayon sa pangungusap. Hindi nito ipinapahiwatig na magkatulad ang creator at creation. So, magkaparihong tuntunin sa gramatika, hindi ibig sabihin magkaparihong katangian o kalikasan. Diba? Parehas ang tuntunin pagdating sa grammar. Pero hindi nangangahulugan magkaparihong katangian o kalikasan. Hindi ba dapat ang Allah ng Allah at sa Allah lamang? Yan ang tanong, no? Kung may isang Filipino-speaking Muslim na mas pinipiling sabihin ang Allah sa halip na si Allah dahil sa estilo, nakasanayan o paggalang, hindi natin kailangan pagbawalan siya katulad ko. Diba? Gumagamit ako ang nangsa, ang Allah sa Allah, no? Ng Allah. Ito ay estilo ko. Ito ay dahil sa estilo ko. Ito ay dahil sa nakasanayan ko. Pinamulatan ko, kumbaga.
Ngunit ibang usapin na kapag sinabi haram ang si Allah o bid'a ang kay Allah, dito kailangan na ng Sharia evidence para sa pagbabawal. Sapagkat ang pagdideklara ng halal, haram o isang bagay bilang relihiyosong pagbabawal ay hindi lamang usapin ng personal na linguistic preference. So bakit hindi basta-basta matatawag na bid'a? Napakahalagang maunawaan ang kahulugan ng bid'a. Sinabi ng Propeta sallam, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fa huwa rad." Muttafaqun alayh. Sino mang magpasok sa aming relihiyong ito ng bagay na hindi kabilang dito, ito ay tatanggihan. Ang tinutukoy nito ay pagpapasok sa din ng isang bagay bilang bahagi ng relihiyon na walang batayan dito. Ang Filipino grammar sa sarili nito ay hindi bagong ritual ng pagsamba. Kapag sinabi mong humingi ako ng tawad kay Allah, hindi mo ginawang bagong ibada ang salitang kay. Ginagamit mo lamang ang grammar ng wikang Filipino upang maipahayag ang isang Islamic concept. Ang mga wika ay magkakaiba, tandaan natin yan. Kasi sinabi ng Allah sa Suratul Rum, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatin lil alamin." Inna fi dhalika laayatin lil alamin. At kabilang sa kanyang mga tanda ang paglikha sa mga kalangitan, kalupaan, at ang pagkakaiba-iba ng inyong mga wika at mga kulay. Tunay na naririto ang mga tanda para sa mga nakakaalam. Na kung kaya, bawat wika ay may sariling pronouns, may sariling articles, mayroong sariling markers, mayroong sariling prepositions, mayroong sariling case system, at mayroong sariling syntax. Hindi kinakailangang gayahin ng Filipino ang grammatical structure ng Arabic bago maging katanggap-tanggap ang pangungusap tungkol sa Allah. So, kailan magiging problema ang pananalita tungkol sa Allah? Dito dapat ilagay ang tamang hangganan. Nagiging problema ang isang salita o pahayag kapag ang kahulugan mismo nito ay nag-uugnay sa Allah ng kakulangan, nagtatanggi sa kanyang karapat-dapat na sifat, nagtutulad sa kanya sa nilikha, nangungutya o lumalapastangan sa kanya, o naglalaman ng maling paniniwala tungkol sa kanya. Ngunit ang paggamit lamang ng ordinaryong grammatical marker ay hindi sapat upang patunayang may tashbih na nangyari. Okay? Isang mahalagang prinsipyo, kapatid, ang kahulugan ng tinitingnan. Sa ganitong usapin kasi, mahalagang tingnan ang dalala. Ano ba talaga ang ipinapahiwatig ng salitang wikang ginagamit? Kung sa Filipino ang si ay ginagamit bilang marker para sa pronoun o para sa proper noun, hindi makatarungang lagyan ito ng theological meaning na kapag gumamit ka ng si, ibig sabihin, itunuturing mong tao ang Allah. Kailangan munang patunayan na iyon talaga ang kahulugan ng marker sa Filipino. Kung hindi naman, hindi maaaring magtatag ng isang akida ruling batay lamang sa linguistic assumption. Si Allah o ang Allah, alin ang mas tama? Batay sa iyong tanong. Ang natural at wastong Filipino grammar ang pinag-uusapan, no? Ang si Allah ay maaaring maging ganap na normal sa pangungusap na may proper name construction. Halimbawa, si Allah ang lumikha sa atin. Samantalang, maaari ring magkaroon ng mga construction kung saan ang narapat ayon sa istruktura. Ang Panginoon ng mga daigdig ay si Allah, halimbawa. So, hindi kailangan gumawa ng bagong grammatical rule na kapag Allah, palaging ang nangsa. Kapag nilikha, sinikay. Hindi ganun. Kung gagawa ng ganitong espesyal na tuntunin at pagkatapos ay sasabihin Sharia mismo ang nag-uutos nito, then kailangan ng patunay, no? So, maaari bang tawaging bid'a ang si Allah? Ni Allah at kay Allah. So, hindi nararapat na basta tawagin kong itong bid'a. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng mas gusto naming gamitin na ang Allah bilang estilo ng aming salin at ipinagbabawal ng Islam, no? Ipinagbabawal ng Islam ang si Allah at bid'a ang gumagamit nito. So malaking pagkakaiba yan, ha? O yung pagitan ng dalawa. Halimbawa, yung dalawa na yan. Una, mas gusto naming gamitin na ang Allah bilang estilo ng aming salin.
Malaki ang pagkakaiba nito sa pagsasabi ng ipinagbabawal ng Islam ang si Allah at bid'a ang gumagamit nito. So ang una ay maaring linguistic editorial preference. Ang ikalawa naman ay Sharia claim. No, Sharia claim yun. Kaya nangangailangan ito ng dalil. Malinaw? Hopefully, naging malinaw ito bilang khulasa, bilang buo sa mga sinasabi natin. So, bawal ba sa Sharia ang si Allah? Ang sagot, walang kilalang dalil. Nagbabawal nito dahil lamang sa paggamit ng si. Bawal ba ang ni Allah at kay Allah? Hindi dahil lamang sa grammatical markers na ni at kay. Okay? Ginagawa ba nitong katulad ang tao si Allah? Hindi. Ang grammatical similarity ay hindi ontological or theological similarity. Mari bang gamitin ang ng sa? Oo, kung iyon ang hinihingi ng pangungusap o piniling estilo ng pagsasalita. Mari bang piliin ng isang grupo na gamitin lamang iyon? So maaring bilang linguistic convention. Ngunit ibang usapin ang ideklarang haram ang kabilang anyo. No? Bid'a ba ang si Allah? Hindi maaring tawaging bid'a nang walang syariah, walang syar'i na batayan. So ano ang pinakamahalaga? So wastong kahulugan, wastong akida, paggalang sa Allah at malinaw na Filipino. Okay? So isang mahalagang balanse kapatid, no? Dapat nating pangalagaan ang kadakilaan ng Allah na kung saan sinabi niya, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Hindi nila binibigyan ng Allah ng pagpapahalagang rapat sa kanyang kadakilaan. Ngunit bahagi rin ng pag-iingat sa din ang huwag magtakda ng pagbabawal na hindi itinakda ng Allah. Kaya sinabi niya, wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib. Hada halalun wa hada haramun liyaftaru ala Allah al-kadhib. At huwag ninyong sabihin ayon sa kasinungalingang binibigkas ng inyong mga dila. Ito ay halal at ito ay haram upang makagawa kayo ng kasinungalingan laban sa Allah. Kaya naman, ang sini at kay ay mga kasangkapang panggramatika ng Filipino. Ang paggamit ng mga ito sa pangalang Allah ay hindi nangangahulugang siya ay ginawang tao o itinulad sa kanyang nilikha. Kaya ang si Allah ang aking Panginoon, ito ay awa ni Allah, ako ay nanganalangin kay Allah, ay walang mali sa akida dahil lamang sa paggamit ng sinikay. Kung mas gusto ng isang tagapagsalin or institution ang nangsa dahil sa kanilang sariling linguistic convention, maaari nilang gawin iyon. Ngunit ang pag-angat ng preference na iyon ay tungo sa pagsasabing haram o bid'a ang sinikay ay nangangailangan ng malinaw na syar'i evidence. Okay? So Allah Ta'ala alam, hopefully ay naging maliwanag sa iyo ang isyu na ito kapatid at move on na tayo sa isyu na ito. Tulad ko, sinasabi ko, personal kong ginagamit ng nangsa sapagkat ito na yung nakasanayan ng aking dila. Ito na yung aking linguistic convention. Okay, malinaw? Pero hindi ko sinasabi na gumagamit ng sinikay ay bid'a o may kinalaman sa akida. Ito po ay labas, ito po ay ikhtilaf lugawi. May kinalaman sa tinatawag na pagkakaiba-iba ng grammatical markers. Okay? So, Allah wa alam bisawab. So, nakabiyahan di ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.